Tampok sa pambungad na eksena ang pinakamailap na magnanakaw, si Diabolik, na makikitang umaakyat sa highly secured company ng alahas na tinatawag na Armen. Ang layunin niya ay nakawin ng pinakamahalagang alahas na tinatawag na Armen Crown, na kilala dahil sa purong ginto at mamahaling mga gemstones. Isang security guard lang ang naka-duty, habang ang iba ay naglalaro ng baraha sa opisina. Si Diabolik ay pumuslit sa gusali sa pamamagitan ng bintana, pinatulog ang nag-iisang nagpapatrulyang bantay, at pumasok sa silid kung saan nakatago ang korona. Ang pagpasok niya sa silid ay nag-trigger ng alarma, na nagpa-alerto sa lahat ng mga gwardya sa opisina. Nagmadali sila upang tingnan ang bagay ngunit hindi nila mabuksan ang pinto dahil ang susian ay hinarang ni Diabolik mula sa loob. Pagkatapos mabigo ng maraming beses, ang mga gwardya ay gumamit ng pampasabog para sirain ang pinto. Habang naghahanda silang gawin ito, nakakuha si Diabolik ng sapat na oras upang putulin ang mga bakal na nakaharang sa korona. Sa oras na nakapasok ang mga gwardya sa loob ng silid, si Diabolik ay nakatakas sa bintana gamit ang kanyang paraglider dala ang korona. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse na minamaneho ng kanyang kasintahan, si Eva, at ang dalawa ay lumayo. Sa sumunod na gabi, ang Armen Company ay nagdaos ng palabas para sa pagtatanghal ng alahas, na dinaluhan ng maraming maharlika. Tampok sa palabas ang pagtatanghal ng sayaw kung saan 5 dancer ang lumabas sa entablado, nakasuot ng mahalagang Armen jewels upang i-advertise ang mga ito. Samantala, ang mga pulis ay nakatalaga sa paligid ng venue upang maiwasan ang anumang uri ng pagnanakaw. Ngunit sa gitna ng pagtatanghal, biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, sinabihan ng isa sa mga pulis ang mga dancer na samahan siya, sa dahilan na dadalhin sila sa ligtas na silid. Di nagtagal, ang mga babae ay dinala sa maliit na kompartimento, na lumalabas na kargamento ng truck. Ikinulong ng pulis ang mga babae sa loob ng kargamento at minaneho ang truck. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang opisyal ay ibinunyag na walang iba kundi si Diabolik na nakabalat kayo. Nang makarating sa tiyak na distansya, inutusan niya ang mga babae na tanggalin ang lahat ng alahas sa kanilang katawan bago iwanan ang mga ito sa gitna ng kalye. Pagkatapos ay pumunta ang mga babae sa malapit na bar, naghahanap ng teleponong matatawagan. Gayunpaman, sinimulan ng isang lalaki ang panghaharas sa isa sa mga dancer, na nag-udyok sa kanila na ibunyag ang kanilang tunay na pagkatao. Lumalabas na ang mga babae ay mga undercover agent na naka-assign bilang patibong kay Diabolik. Ang pinuno ng grupo, si Agent Burv, ay ginamit ang telepono ng bar upang tawagan si Inspector Ginko, na in charge sa kaso at halatang matagal na niyang tinutugis si Diabolik. Iniulat niya na ang trabaho ay tapos na nagpapahiwatig na ang buong palabas ay pinlano ni Ginko upang hulihin ang utak ng krimen. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ginko sa kanyang katrabaho, si Palmer, na nilagyan niya ang Armen jewel ng traceable na likido, upang matunton ang kinaroroonan nito. Samantala, si Diabolik at ang kasintahan niya ay nagmaneho patungo sa kanilang hideout na matatagpuan sa loob ng Stone Mountain. Pagdating doon, inayos nila ang lahat ng mga alahas na ninakaw nila, habang ipinagdiriwang din ang kanilang tagumpay. Ang kanilang sandali ay nauwi sa romantikong sandali. Ngayong nakaipon na sila ng sapat na kayamanan, iminungkahi ni Eva na magbakasyon sila at gumugol ng oras na magkasama. Gayunpaman, tumanggi si Diabolik at sa halip ay ibinahagi ang kanyang plano para sa susunod na pagnanakaw. Kasabay nito, ang pangkat ng pulisya, sa tulong ng kanilang tracking device, ay dumating sa gilid ng bundok, ngunit wala silang makitang palatandaan ng anumang daanan mula roon. Pinag-aralan ng mabuti ni Ginko ang lugar at naisip na nasa loob ng bundok ang mga salarin. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tauhan na gumamit ng dinamita para pasabugin ang pader na bato. Tulad ng kanyang iniisip, natuklasan nila ang lagusan na nagdala sa kanila sa kailaliman ng bundok. Sa loob, napansin sila ni Diabolik at Eva sa pamamagitan ng CCTV footage, kaya nagpasya silang tumakas, iniwan doon ang lahat ng ninakaw. Pagkatapos ay dumaan ang dalawa sa lihim na daanan na nagdala sa kanila palabas sa kabilang panig ng bundok. Di nagtagal, narating ni Ginko at ng mga tauhan niya ang hideout at natuklasan ang ruta kung saan sila tumakas, na nag-udyok sa kanila na habulin ang dalawa. Habang tumatakas sila, aksidenteng naipit ang paa ni Eva sa pagitan ng mga bato. Humingi siya ng tulong sa kasintahan, ngunit gumawa si Diabolik ng makasariling desisyon na unahin ang kanyang kaligtasan. Bilang resulta, tumakbo siya palayo, iniwan siya sa likod. Sa kabila nito, walang oras si Eva para magalit,
kaya pilit niyang sinubukang makaalis doon. Sa oras na nagawa niya ito, ang mga pulis ay malapit na. Napagtanto na wala siyang sapat na oras upang makatakas, pumunta siya sa gilid ng bangin at tumalon sa tubig. Kasunod nito, siniyasat ng pulisya ang hideout at natuklasan ang koleksyon ng maraming mahahalagang bagay, kabilang ang mga pambihirang painting, ginto, alahas, at mga gemstones. Bilang karagdagan, nakahanap si Ginko ng blueprint ng lumang abandonadong industrial complex sa labas ng Clairville. Sa paghihinala na ito ay hideout ni Diabolic, nagpa siya siyang puntahan ito. Pagdating doon, naghiwa-hiwalay si Ginko at ang mga opisyal upang siyasatin ang lugar. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang nabuksan ng isa sa mga opisyal ang lihim na pinto na nagdala sa kanila sa basement. Habang binubuksan nila ang mga ilaw, nalaman nilang ito ang lugar kung saan gumagawa si Diabolic ng mga maskara para sa mga misyon. Pinagbawalan ni Ginko ang kanyang koponan na pakialaman ang anumang mga bagay, dahil alam niyang babalik si Diabolic sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na eksena, ipinakilala tayo sa Duchess ng Wallenberg, si Althea, na nakitang dumating sa Clairville. Lumalabas na susunduin sana siya ni Ginko sa airport, ngunit iba ang ipinadala ng inspector. Hindi nasiyahan, dumiretso si Althea sa himpilan ng pulisya at pinuntahan si Ginko, nakasintahan pala niya. Habang nag-uusap sila, iminungkahi niya na isa publiko ang kanilang relasyon, ngunit pinilit ni Ginko na ipagpaliban ito hanggang sa matupad niya ang pangarap niya na mahuli ang mailap na magnanakaw. Pumayag si Althea, ngunit hiniling niya na dumalo siya sa kanyang paparating na party para protektahan ang mahalagang Black Griffin na kwintas. Maya-maya ng gabing iyon, si Diabolic ay nagtungo sa kanyang hideout sa industrial complex, ngunit bago pumasok, narinig niya ang mga pulis na nag-uusap sa loob. Lumilitaw na ang mga opisyal ay nagpalitan ng shift, na ngayon ay si Agent Roller ang nagsagawa ng tungkulin para sa gabi. Nang maglaon, habang nag-iisa si Agent Roller, lumitaw si Diabolic sa harap ng pinto. Nang makita ito, biglang nagpaputok si Roller, ngunit ang target na tinamaan ay salamin lamang na nagre-reflect sa imahe ni Diabolic. Ang tunog ng mga putok ng baril ay nag-alerto sa iba pang mga pulis na nagbabantay sa labas ng gusali, na nag-udyok sa kanila na sumugod sa loob. Pagdating doon, nakita nila si Roller na nakahiga at walang malay sa sahig at ang mask printing machine ay kinuha ni Diabolic. Malaking kabiguan para kay Ginko ang insidente, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Kinabukasan, ipinatawag si Ginko sa opisina ng Minister of Justice upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Sa gitna ng pag-uusap, nakatanggap sila ng tawag mula kay Eva, na nagmungkahi ng kasunduan. Tutulungan niya silang mahuli si Diabolic kapalit ng ligtas na paglipad sa ibang bansa. Binigyan niya sila ng 30 minuto para mag-isip at magpasya. Inutusan ng ministro ang inspector na makipagtulungan kay Eva, binigyang diin na ang pangunahing target ay si Diabolic. Anuman, tila may ibang iniisip si Ginko. Sa sandaling lumabas siya sa opisina ng ministro, inihayag niya ang plano sa kanyang koponan. Ididili niya si Eva sa tawag upang bigyan sila sapat na oras na matuntun ang kanyang lokasyon. Eksaktong pagkalipas ng 30 minuto, tinawagan ni Eva si Ginko, na pagkatapos ay sinubukang pahabain ang pag-uusap hanggat kaya niya. Kasabay nito, natuntun siya ng kanyang koponan at tumungo sa lokasyon na isa palang telephone booth. Nang mapansin ni Eva ang paparating na mga opisyal, matalino siyang tumakas sa manhole sa ilalim mismo ng booth, iniwang walang napala ang mga opisyal. Samantala, sa hideout ni Diabolic, isang pangkat ng mga pulis, sa pangunguna ni Sergeant Elena, ang sumusuri sa mga ninakaw. Sa sandaling ito, nalaman ng sarhento na nawawala ang isa sa mga bracelet sa set ng alahas. Agad niyang iniulat ito kay Ginko, na naghinala na suot ito ni Eva at inutusan ang mga tauhan na tuntunin ito. Ang hinala niya ay totoo dahil ang bracelet ay nakita sa kamay ni Eva. Di nagtagal, nahanap siya ni Agent Roller at pinigilan siya na nakatutok ang baril. Ngunit nang subukan niyang hulihin siya, mahusay na itinumba siya nito, kinuha ang baril, at tumakas gamit ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Palmer na may dalang reinforcement, at nakita niya si Roller na nakahiga sa lupa tulad kanina. Sa labis na pagkadismaya, nakuha ni Roller ang bracelet mula sa kamay ni Eva, na naging dahilan upang hindi siya matuntun. Pagkatapos ng insidenteng ito, pinagbawalan na siyang sumama sa paghuli sa mga salarin at inutusang tulungan si Sergeant Elena sa Departamento ng Pagsusuri ng Ebidensya.
Sa kabilang banda, si Ginko ay pinagalitan para sa pagsuway sa ministro dahil sa paglampas sa kanyang utos. Inutusan niya ang inspector na makipagtulungan kay Eva, ngunit sa pagkakataong ito ay pinagbantaan siyang patatalsikin. Naiwan na walang ibang pagpipilian, sumang-ayon si Ginko at ipinadala ang mensahe kay Eva sa pamamagitan ng pahayagan. Pagkatapos ay nag-set up siya ng meeting sa itaas ng lighthouse sa parehong gabi. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Eva na nalulungkot siya matapos siyang iwan ni Diabolic at gusto niyang maghiganti. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang plano, tiniyak niya na babalik si Diabolic upang kunin ang mga ninakaw. Una, sinabi niya sa inspector na magpadala ng impormasyon sa underworld tungkol sa paglilipat ng mga pulis sa mga ninakaw patungo sa safe house. Pagkatapos ay iminungkahi ni Eva ang paggamit ng armored van bilang pang-akit upang linlangin si Diabolic, habang ang tunay na kayamanan ay ilalagay sa ordinaryong van. Upang gawin itong mas kapani-paniwala, sinabi niya kay Ginko na magtalaga ng armadong puwersa upang bantayan ang armored car. Kasunod nito, pinayuhan niya siya na akitin si Diabolic patungo sa lagusan kung saan maaari siyang mapaligiran at mahuli. Isinagawa ni Ginko ang planong ito mula sa sumunod na araw. Umupa siya ng undercover agent para ikalat ang impormasyon sa underworld at makarating ang mensahe kay Diabolic. Sa gitna ng lahat ng ito, pinuntahan din ni Ginko si Althea na may malungkot na balita na hindi siya dadalo sa kanyang party dahil isasagawa niya ang plano sa parehong araw. Gayunpaman, tiniyak niya kay Althea na ipapadala niya ang pinakamahusay na opisyal sa Clairville para sa kanyang proteksyon. Dumating ang araw na pinakahihintay. Kinuha ni Althea ang pinakamahusay na makeup artist sa bayan para tulungan siyang maghanda para sa event. Kasabay nito, ang punong sarhento ay nagtipon ng espesyal na puwersa at ipinaalam sa kanila ang misyon. Nang magtanong siya ng isang tao na magmamaneho ng van na naglalaman ng tunay na kayamanan, nagboluntaryo si Roller na gawin ito. Pilit siyang pinigilan ni Sargento Elena dahil malaki ang posibilidad na makaharap niya si Diabolic. Gayunpaman, determinado si Roller na itama ang mga naunang pagkakamali at patunayan ang kanyang kakayahan. Kasunod nito, ang ordinaryong van na puno ng lahat ng mahahalagang bagay ay naghanda para sa pag-alis. Sa hudyat ni Ginko, umalis ang armored police van mula sa hideout kasama ang maraming gwardya na nakapaligid dito. Di nagtagal pagkatapos ng pag-alis nila, si Roller ay nagmaneho din palabas ng hideout at tumungo sa kabilang direksyon. Ang van na binabantayan ng mga pulis ay pumasok sa lagusan, ngunit hindi tulad ng kanilang pinlano, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakulong sa loob nito. Pagkatapos ay napansin nila ang misteryosong figura na lumitaw mula sa dingding ng lagusan, kaya agad nila itong nilapitan upang hulihin. Ngunit nang makalapit sila, ang figura ay lumalabas na mannequin lamang. Samantala, sa party, pinuntahan ni Althea ang mahalagang kwintas sa kanyang aparador, ngunit ito ay wala na. Sa nakakagulat na pangyayari, lumihis si Roller sa highway patungo sa lihim na daan sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa itinakdang tagpuan kung saan nakita niya si Eva. Dito, ibinunyag na ang huli ay nag-disguise bilang makeup artist ni Althea at ninakaw ang kanyang Duchess Black Griffin necklace. Bukod dito, tinanggal din ni Roller ang maskara sa mukha na nagpapakita ng kanyang sarili na walang iba kundi si Diabolic. Sa puntong ito, ang lahat ng mga pagbubunyag sa wakas ay inihayag, lumalabas na lahat ito ay bahagi ng plano ni Diabolic mula pa sa simula. Inayos niya ang mga kaganapan upang linlangin si Ginko sa pamamagitan ng sadyang pag-iwan kay Eva at pagpapakita ng pagtatraidor upang mag-udyok ng hinala. Ang pagtalon ni Eva sa tubig at pagtakas sa lihim na daanan sa ilalim ng tubig ay isa pang kalkuladong hakbang sa kanyang engranding plano. Higit pa rito, pinatay ni Diabolic ang totoong Roller sa kanilang paghaharap sa hideout sa industrial complex. Pagkatapos ay gumawa siya ng kopya ng mukha ni Roller at ginampanan ang kanyang papel mula noon. Sa kasalukuyan, ang muling pagsasama ng magkasintahan ay naputol nang sila ay tutukan ng baril ni Elena, na nabunyag na nagtago sa trunk ng van. Nag-utos siya na huwag silang gumalaw, ngunit nang tumanggi si Diabolic, nagpaputok siya, na naging dahilan upang siya ay masugatan. Nang makita ito, ginambala ni Eva si Elena, gumawa ng sapat na oras para salakayin siya ni Diabolic mula sa likuran. Sa pamamagitan nito, ang magkasintahan ay umalis sa lungsod dala ang lahat ng mahahalagang kayamanan. Sa kabaligtaran, si Ginko ay nakikipagpunyagi sa kanyang kabiguan na hulihin ang mga kriminal at protektahan ang kwintas ni Althea.
Sa kabila ng labis na pagsisisi, pinuntahan niya si Althea sa airport sa huling pagkakataon habang pauwi na ito. Wala siyang magawa kundi humingi ng tawad sa mga pagkakamali bago siya nagpaalam sa kanya. Sa huling eksena, nakita natin sina Diabolic at Eva na nag-e-enjoy sa kanilang pribadong bakasyon sa magarbong villa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.